merong involved na kakampiyang administrasyon sa AFP na nananakot dito sa mga ito? Meron po in due time kasi nabasa ko mismo yung pinadala ng isang I think major ang rank ko niyan na ang text niya ay tama na ang inyong mga ginagawa, tigilan nyo na yan. Huwag nyong ipahiya ang Philippine Marine Corps, ang AFP, etc. No? And then may text pa na siguraduhin nyo lang na kung lumabas kayo ay mapabagsak nyo ang gobyerno. Dahil kung hindi, meron din kayong kalalagyan. Parang ganun. Ito po ay active na Yes. major Yes, yes. sa AFP. Sa AFP. And itong mga testigo ngayon na mga 18 and yung other na hindi pa nagpapakita, hindi naman sila apektado nung natatanggap nila yung mga mensahe niyan. Oo, kasi pinakita nga nila sa akin at malinaw sa kanila yung kanilang ginagawa, itong mga sundalo na ito. Na, sir, hindi naman kami gumagawa ng krimen. Bakit nila kami pinapatigil? Ang ginagawa nga namin ay sugpuin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi niya. At medyo nakaka-touch yung sinabi rin nila na, alam niyo sir, may mga sinalihan din kaming mga bakbakan, no? Gera-gera. Pero ito na siguro ang huling laban na sasalihan namin. Sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Alright, reaction sa masa. Nagbabalik po ang inyong lingkod. So yan panoorin nyo po ang poll interview niyan sa SMNI at saka sa Newsfile Update at saka Banat Bay. Opo, panoorin nyo po. Marami po kayong matutunan dyan sa video yan. Sa interview ng mga abogado ng mga retired Marines at sundalo. So, nakakatanggap na nga po sila ng mga text, hindi umano, kung totoo man yan. So, sana huwag namang ganun at huwag namang harangan. Kung maglalabas ng katotohanan, hayaan na lang po. Opo, huwag nang harangan po kasi gusto na malaman ng taong bayan kung ano na talaga ang nangyayari dyan sa flood control project at saan napupunta ang pera. So, malinaw po yan. So, ito, iwanan muna natin yung paksa na yan. So, dito muna tayo. Ito. Papagod vibes na po para sa inyo. Ito, lalabas na siya. Ops, hindi yan. Ayoko niyan. Dilat ang mata. Ayoko niyan. Ito. Ito na siya. Kaisos, kaganda man lang nitong Vice Presidente na ito. For 2028 po yan mga ka-reaction sa masa, ha? Huwag niyong kakalimutan po yan. Opo, dyan po tayo. Sigurado po yan. So, huwag na po natin patagalin. So, pakisubscribe na rin po ang ating channel. Para sa 2028 ay handang-handa po tayo mga ka-reaction sa masa. Opo, hindi po natin yan tatantanan kung ano mga dyan sa kay BP Sara. No? Kontrahin po natin yan mga ka-reaction at ipaalam sa taong bayan kung ano ang totoong motibo at katotohanan. Opo. So ito na po, ang susunod po na paksa na inyong makikita. So ito, napakatindi po nito. Ping Lacson! Mag-imbestiga ka naman, Ping! O ito na, pasok! Evidence will lead us. Oh, yun. Yan ang gabay natin sa pagsisiyasat sa alegasyon. Kaya lang, bakit may statement ka na agad na parang binabara mo na kagad di ba? Saka lalo yung punto niya na part ng destabilization Ayun niya. pa. Napakabigat na paratang yun. Bakit may ganun, di ba? Tsaka kung talagang totoo na meron talagang part ng destabilization, sabi nga ng statement ng Iglesia ni Cristo, may dapat lalo ba palang imbestigahan Lalo yan? mong imbestigahan. Kasi napakalaking paglabag yan. Mayroon palang nagbabalak ng manggulo, mag-destabilize sa ating gobyerno. Di ba dapat alamin natin yan kung sino yan? Problema, mismo nga ang ombudsman, Crispin Remulla, nagsabi, yung part na binanggit ako dyan, totoo yun. Anong gagawin natin dito? Yun na nga. Destabilization ba yung magsabi ka ng totoo, Jen? Hindi. Ang alam ko, totoo, masakit. Masakit ang katotohanan tanggapin Oo. Diba? Ito to sa sige. reaction. Okay. Ang sabi po ng Senador Ping Lacson, nangangamba daw po siya na baka maging circus lamang Yan. ang pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya, sa mga flood control projects kapag pinayagang humarap sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating mga Marine sundalo. Yan ibig sabihin natin. Meron ka nagkaagad judgment. Ano pa? Ito yung mga dati manong sundalo na naglahad daw po ng nalalaman umano nila kaugnay sa paghahatid ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga personalidad. Ayon po kay Senador Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya ng mga nagpakilalang sundalo. Sabi ng ombudsman, totoo yun Pwede magsabunutan kayo ng ombudsman. Dahil dito, nagpasimula si Senador Lacson ng paunang pagsilip sa background ng mga ito. Ganyan din ang ginawa nyo kay Gutesa. Sa halip ng testimonya ang tingnan, yung background ng mga nagsasabi, di ba?
Kaya daw po, nasa na, itong mga kababayan, nangangamba daw po Senador Ping na baka magamit pa ang Senado bilang plataforma para sa mga istoryang hindi kapanipaniwala sa umpisa pa lamang. Sabi nga ni Ombudsman, totoo yun eh. Oho. Hindi ba, Senador? Nako. Oh, Nauna na rin pong kinwestiyon ang pagbagsak umano ng 805 billion pesos na cash mula sa mga bangko, mga contractors. Bukod sa napakabigat So yan, naturang halaga nito, teka muna, natin comment muna ang tayo. aabot po So, sa Peng Lacson, Peng, mag-ibestiga ka naman, Peng. O, sige. Tuloy. Peng Lacson, di ka naman Peng Palawan, Peng. Di ba, Peng? O, sige, tuloy. 5 metric tons, aabutin na niya na mahigit sa 13,000 maleta, 13,000 na maleta ang kinakailangan para dito. Aabutin din na niya ng 5.5 taon ang paghahatid dito kahit pa araw-araw gawin ang delivery. Kung nagsimulaan niya ang delivery noong 2003 hanggang ngayon, 2023. Taong 2023 hanggang ngayon, ay naghahatid pa rin dapat ngayon ang mga nagpakilalang sundalo. Pinoproblema mo yung delivery. Tingnan mo muna. Paliwanag mo pa. Bagay yung estimate sa'yo ng naglutang, ang nag-estimate si Atty. Baligod. Yun lang ang kanyang estimate, 805 billion. Hindi, pag imbestigahan mo nga, pagka nandun, ipagkwenta mo sila sa kanila. Sige nga. Paano kung mapalabas nilang nagawa nga, di ba? Oo. Ang problema nga, Hindi nga, yung 805 billion na, so, hindi galing sa mga sundalo yan, ha? Oo. Parang estimate lang ata yun sa kabuuan ni Atty. Baligod. may kwenta rin sa dyan eh. Yun. Yung 3 times a week na delivery, aabot din daw talaga sa presyo na yan. Oo. Pero, kung ikaw ay investigador, Jen, ganun ba ang pag-iimbestiga na, teka muna, unless, Ay nahanapan mo agad ng probability, no? Tsaka unless improbability, ayaw no? mong mabulgar yung mga sinasabi. Una, iniisa-isa nga natin, yung sa ICC, kinumpirma ni Ombudsman, Crispin Remulla, sa bahay niya naganap, nandun si Trillanes, andun si General Torre, nandun yung dalawang ICC. Oo nga. Ano doon ang hindi totoo? Kasi kung ito ay gumagawa lang ng kwento, dapat wala yun, di ba? Hindi nila man sasabing nangyari nga yun. Then tsaka kung magagawang circus, ako katatawanan Palabas, dito eh. Evidence will lead us. Ayun. Ha? Yan ang gabay natin sa pagsisiyasat sa aligasyon. Kaya lang, bakit may statement ka na agad na parang binabara mo na kagad di ba? Tsaka lalo yung punto niya na, part ng destabilization Ayun yun pa. Napakabigat na paratang yun. Bakit may ganun, di ba? Tsaka kung talagang totoo, na meron talagang part ng destabilization, sabi nga ng statement ng Iglesia ni Cristo, may dapat lalo mo palang imbestigahan Lalo mong imbestigahan. Kasi napakalaking paglabag yan, mayroon palang nagbabala. So yan, napakagandang talaga yan. Mga idol ko yan sa kanang mamamayan, Reaction TV. So pakisubscribe po ang kanilang mga channel. So yan mga ka-reaction sa masa. So hanggang dito lang muna tayo. Abangan po ang mga susunod. Please pakisubscribe na rin ang ating channel po ha. So yan lang po. Bye-bye. Ingat.